Okay, magandang umaga muli sa inyo mga ka-chicken farming. So dito muna ako sa goat house habang naka semi-intensive mode tayo sa goat house ngayon. So nakalabas yung mga kambing doon sa grazing area, pero ang paksa natin sa video ito ay patungkol sa mga manok. Ito, galing ito kay Sitopano Putinteres sa YouTube channel ni Alpha Adventure Farms. So ito ang kanyang comment at katanungan. Sir, okay po ba or okay pa ba na bakunahan yung laying na manok ng B1B1? Balak ko kasi isabay sa bakuna ng mga sisiw at hindi pa kasi sila nabakunahan. Wala kayang effect yun sa pangingitlog nila? So yun ang tanong ni Sitopano Putinteres. Okay. Kung doon sa side effect, wala tayong aalalahanin doon, Sitopano Putinteres, no? Hindi walang overdose effect 'yan, or walang bad effect doon sa mga nangingitlog mo ng manok kung babakunahan mo sila ng B1B1 kasabay ng mga sisiw mo. Pero sayang yung effort. Bakit ko naman nasabing sayang ang effort? Kasi ang pagbabakuna sa mga poultry natin or any animal species for that matter ay nakaangkop yan doon sa edad ng animal species o ng species, kung kailan lang very susceptible yung immune system ng species doon sa particular na virus na yon. Sa kaso ng mga manok, yung Newcastle disease B1 type, B1 type at saka B1 variant, ay sa first few days lamang yon ng buhay ng mga sisiu. In this case, laying na yung mga balak mong bakunahan ng B1B1. So lipas na sila doon sa edad na kung saan pwede silang magkaroon ng Newcastle disease B1 type, B1 strain na viral infection, no? Kumbaga malakas na yung immune system nila, hindi na nila kailangan ng Newcastle disease B1B1 na bakuna. Yung mga sisiw, oo, dapat talaga silang mabigyan nito. Ngayon ang tanong, ano bang edad ng mga sisiw? Kasi baka naman sisiw ang sinabi mo dito pero ay 3-month-old na pala sila. O kung 3-month-old na sila, hindi na rin, sayang din ang effort at gastos kung babakunahan mo pa sila ng B1B1. Dito sa Alpha Adventure Farms, ang pagbibigay ng B1B1 ay sa unang araw. Yung literal na araw kung kailan sila ilalabas doon sa hatcher papunta doon sa mga chick crates bago sila ipasok doon sa brooding pens na elevated. O, hindi kami magpapalipas ng 2 days, hindi magpapalipas ng 1 week. Literal na paglabas nila ng pintuan ng hatcher, sabay na yun ng patak sa ilong or sa mata, intranasal o intraocular respectively, no? So ngayon sa ibang mga farms na iintindihan ko, medyo nanghihinayang dun sa presyo ng isang vial ng vaccine, kasi mahigit 300 din siguro yan, no? Depende sa lugar ninyo kung magkano yan, no? Dito sa amin iba-iba, no? Iba-iba ang presyo. Naiintindihan ko kung bakit minsan pinagsasabay-sabay na lang ninyo yung iba't ibang edad, damay-damay na lang, no, doon sa bakuna. Sa akin naman, dahil mga breeders itong mga binabakunahan ko, sabihin na natin sige 30 piraso lang ang babakunahan ko ng mga sisiw, 30 piraso, tapos may nakasalang pa ako sa incubator, no? Hindi ako magdadalawang isip na magbakuna ng B1B1 dun sa kahit 30 piraso pa lang sila. At kahit na alam kong yung isang vial ng bakuna ay pang 1,000 doses. No? Bakit? Kasi kapag naunahan ako ng Newcastle disease B1 type, B1 strain na viral infection at tinamaan halimbawa yung, hindi naman tatamaan yung isa lang dyan no? Usually yung halos yung kabuuan ng flock, kung hindi man literal na buong flock ang magkakaroon ng viral infection na B1B1 kapag naunahan tayo. Sabi na lang natin, sige, 50% tinamaan.
And tanong, magkano ba ang selling price ko doon sa day-old chicks na 15 piraso? Oh, kahit hindi na tayo maglabas ng calculator, masasagot ko kaagad na mas mahal yung 15 chicks na kung malalagasan man ako, maunahan ako ng B1B1 na viral infection, no? Newcastle disease. Mas mahal yung 15 yon kaysa doon sa isang buong vial ng vaccine, no? Ng B1B1. No? So hindi na ako manghihinayang. I don't know, no? Hindi ko naman pinipilit ito sa lahat, no? Pero that's how I compute it, no? Kasi yung iba kasi ang tinitingnan, teka, pang 1,000 manok sisiw ang bakunang ito, 30 lang. Diba, lugi tayo doon. 30 versus ang matitirang patak 970. Sayang naman yan, no? Totoo naman na after mong mapatakan ng 30 patak, yung 30 sisiw, yung vial ng bakuna, mukhang hindi nga lang natinag mukhang hindi nga nabawasan totoo naman yun. But then again, hindi natin titingnan kung gaano karami yung naiwan doon sa vial, no? Ang titingnan natin, magkano ba ang mawawala kung ganito ang bilang ng mamamatay, magkakasakit doon sa mga sisiw natin, no? So ganun ko nire-recommend na computin ninyo yung reward versus risk, no? Reward to risk ratio na tinatawag, no? So ganun. Again, sito pa, no? Kung gusto mo talaga, no, patakan mo ng B1B1 yung mga nangingitlog mo, okay lang, walang masamang epekto sa pangingitlog nila. Hindi uurong ang pangingitlog, hindi papangit ang itlog, hindi sila mangingisay, walang ganon, walang mangyayaring ganon, no? Kung sakaling pumangit man ang pangingitlog nila on the day or a few days o kinabukasan after mong magbakuna, yun ay hindi dahil sa bakuna, sa ibang factors ang nag-resulta nun. So again, walang masamang epekto ang vaccine. Pero again, may ano yan, may withdrawal period yan. Hindi pwedeng binakunahan mo manok ngayon tapos mamayang hapon ititinola mo, no? Basahin ninyo yung nakasulat doon sa vial, doon sa brochure. Pwede nyo namang i-check ang technical manual ng mga bakunang yan sa internet. Basahin ninyo kung kailan ba withdrawal period nung specific na brand ng vaccine na nabili ninyo. Kasi iba-ibang brand yan, no? Ano pa ba? Yung sa vaccination program ko pala, binago ko na siya, no, as of December 2023. Pinaiksi ko siya at medyo nakatipid ako, no? So day 1 ko, hindi na B1B1, hindi specifically B1B1 yung binibili ko, kundi Newcastle disease clone, hindi clone, no? Magkaiba yung clone sa clone. Kaya clone kasi CLON. Okay? Iiwan ko sa description ng video na to yung link kung saan kayo makakabili. Kung malapit kayo kay Alpha Adventure Farms, no? At kung may dala kayong cooler, kahit malayo kayo, basta may dala kayong cooler, pwede kayong bumili sa akin, no? Kailangan kasi naka ice box yan Hindi po pwedeng matunawan ng yelo yan, no? Masisira, no? So ngayon, day 1, Newcastle disease clone. And then day 7, yun na ang gumburo o yung IBD, infectious bursal disease na tinatawag. Day 14, yun yung aking Fowlpox, no? And then day 21, yun ang Coryza. So 21 day vaccination program na yung kay Alpha Adventure Farms, no? Para garantisado yung mga bibilhin yung mga manok kay Alpha Adventure Farms sa may edad na 1 buwan pasulong, kumpleto na yung vaccine yan. Pagkatapos, every 6 months, nire-revaccinate ko sila nung Newcastle disease clone, CLON, no? Nire-revaccinate ko sila every 6 months. So ganun, for ano lang yon, booster kumbaga, no? Okay, so sa mga gustong matutunan yung kabuuang programa ko sa chicken farming, nandyan na rin sa description ng video natin yung link para sa chicken farming seminar. Hindi lang yun tungkol sa pag-aalaga ng manok, kundi pati na rin tungkol sa marketing at saka yung business economics ng negosyo na involve ang manok. Marketing, ibig sabihin, tuturuan ko kayo kung paano magbenta, ano ba yung mga modernong pamamaraan ng pagbebenta na epektibo, na nasubukan na, tried and tested ko personally, ano? Hindi yun mga pinag-google ko lang na pinagtatagalog ko.
para lang may masabi ako sa seminar, sa module na yon. Hindi ganun. Tried and tested yung mga marketing methodologies na i-share ko sa inyo. By the way ha, for added credentials and integrity lang doon sa, kasi baka itanong nyo, saan ko ba nakuha ang karapatan na magturo about sa marketing. Meron po akong mahigit 2 dekadang experience sa international marketing, no? So we have an international marketing company. I founded that in 2001, no? So ayun, and then dun sa economics naman, module 3, dun ko tinuturo yung iba't ibang business models na involve ang heritage na manok. Dun ko dinidiscuss kung magkano ba ang kapital na kailangan, kung ang negosyo na papasukin mo lang ay pagbebenta lang ng table egg, fertilized egg, 1 month old, 2 months, 3 months, 4 months, 5 months. Dun ko rin dinidiscuss kung magkano yung kitaan, no? Dun yung makikita kung sa aling edad or business model ng Rhode Island Red or Black Australorp mas malaki ang kita. Basta tatandaan ninyo, kung toro lumalaki ang kita, lumalaki rin ang capital. Lumalaki ang kita, lumalaki rin ang risk. Okay, yun ang relationship ng profit to risk ratio natin, no? So, ayun, module 1, 2, and 3. Nasa sa inyo kung aling module ang uunahin ninyo. Nasa sa inyo kung yung tatlong yon. Pero, ang recommendation ko, kunin nyo na yung tatlong yon. Mata 3,000 piso lang naman kayo. Mas mura pa yon kaysa sa manok na bibilhin ninyo. At yun dapat ang unahin. Yung knowledge, hindi yung manok. Ang pinakamadali sa pag-aalaga ng hayop, no? Kahit elepante pa, ang hayop na pinag-uusapan natin ay yung mismong pagbili ng hayop na yan. Ang pinakapaglalaanan ng oras ay yung kaalaman, karunungan kung papaano bubuhayin yung binili mong yan. Ang dali lang bumili ng manok, basta may pera ka, makakabili ka. O, makakabili ka ng kambing, basta may pera ka. Minsan kahit may pera ka na, hindi ka naman pwedeng bumili ng isang tumpok ng karunungan. Bibili mo ba yon? Di ba? Hindi mo, pag-aaralan mo yon, no? Hindi ka naman pwedeng GC, ibenta ka ba dyan ng 10% ng knowledge sa pag-aalaga ng manok? Pabili naman dyan 10%, ilang tumpok ba yan? Walang ganon, pag-aaralan yan. O siya, yun na muna. So this has been JC De Guzman of Alpha Adventure Farms.